Akala lamang iyon, maaabala lamang ang iyong trabaho. O siya, sige. Pero anak, wag kang maglilihim sa akin ha. Nandito lamang ako. Maaasahan niyo po, inay. Sige na, halina't kakain na tayo. Tapos na itong niiniluluto ko. Opo, inay. Salamat po. Hindi pinagpaalam ni Nathaniel na isa siya sa mga kinausap ni Miss Londoño na mga batang humaharap sa suliranin ng pagiging biktima ng pamubuska. Sinabi ni Miss Londoño kay Nathaniel na ipatawag ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi ito sinunod ni Nathaniel. Nagsinungaling na lamang siya na nasa trabaho ang kanyang ina upang hindi makadalo sa eskwelahan. Magandang umaga, class. Magandang umaga po, Mr. Dada. Mr. Valenzuela, pakibukas ang pintuan. Salamat. Magandang umaga, Mr. Williams. Magandang umaga mga mag-aaral. Nais ko lang ipatawag ang mga sumusunod na estudyante. Si Vero, Rates, Salamat, Bandal, Cinco, De La Cruz, Barredo, Lee, Lahom, Valenzuela, Lagunsad, De La Paz, Peria at Lipayon. Ha? Anong meron? Sumunod kayo sa akin. Papunta sa guidance office. Ipinatatawag kayo. Uy, Rates, bakit mo naman sinabi kay inay yung nangyari sa akin dito? Eh bakit? Tama lang naman ah. Ang tanong, pupunta ba ang iyong ina? Nasa trabaho siya ngayon. Ay naku, basta. Huwag mong sabihin. Shh! Tara na nga. Ipinapunta ni Mr. Williams ang mga mag-aaral sa guidance office at nandun ang mga magulang na mga nambuli sa kanya, maliban kay Nathaniel, sapagkat siya ay nagsinungaling. Ipanahayag ni Miss Londoño kung totoo ba ang insidenteng pambubuli sa paaralan. Umamin naman sila at nagpatawad silang lahat kay Nathaniel. Tinanggap naman ni Nathaniel ang kanilang pagpapatawad. Naniwala ang mga guro na hindi na muling mangyayari ang ganitong insidente. Ngunit nung uwian ay may abangan na naganap sa labas ng eskwelahan. Manda talaga sa akin yung sip-sip na yan. Lakas ng loob niyo magsumbong ah. Huwag kayong mag-alala. Aabangan natin yan sa gate. Tara, pero mag-isip muna tayo ng plano. Baka mahuli pa tayo ng security guard dito. Eh di antayin natin umalis yung security guard. 12 na naman yung lunch break nila. 12 na din yung uwian natin. Sige ba? O ano? Di ba kayo? G! Teka, asan na ibang tropa? Nasaan na sila? Baka umuwi na yun. Hayaan mo na sila. Mananabunot lang naman yung mga yun eh. Tara na! Ang dami niyo pang sinasabi. Baka matakasan pa tayo ni Nathaniel. Nagmamadali ka ba? 11:35 pa lang, magantay ka nga. Anong ginagawa niyo dito? Wala pang uwian. Bumalik nga kayo sa inyong silid-aralan. Pasensya na po, babalik na po kami. Ayun si Nathaniel oh. Bilis! Kumilos na kayo! Bago sumapit ang alas 12 ng tanghali, 11:45 pa lang ay maagang nag-lunch break ang mga security guard. Kaya't nagkaroon sila ng pagkakataon na abangan na si Nathaniel ng mas maaga at magpisikalan. Aray ko, tama na. Sige, iwan na natin yan. Hindi na magsusumbong yan sa susunod. Deserve. Subukan mo lang magsumbong ulit sa susunod. Baka pati ang mukha mo na ang isunod ko. Tara na. Baka mahuli pa tayo dito. Bilis! Tara na, De La Paz! Ge! Agad namang umuwi ang kanilang leader ng grupo na sila Gunsad upang walang makakita sa kanya na kasama siya sa mga nanakit kay Nathaniel. Pagka-uwi niya, natuklasan niyang nag-aaway ang kanyang magulang tungkol sa mga gastusin sa bahay. Puro ka na lang inom. Ayan na lang ba matutulong mo sa pamilyang ito? Pati ang pagtrabaho, hindi mo magawa. Ako na lang lahat. Ano ba pakialam mo sa buhay ko? Ha? Kahit ganito ko sa paningin nyo, magpasalamat kayo dahil kahit paano nagbibigay ako ng sapat na pera. Sapat? Sapat na pera? Sapat na ba para sa pamilya natin ang 1,000 kada buwan? Ayan ba ang pera na tatanggap mo, kakasugal? Ha? Ayan ba ang gusto mong patunayan? Hindi ka na mabubuhay sa 1,000 sa ganitong panahon. Mahal na ang mga bilihin, tapos sugal pa rin ang iniintindi mo? Manahimik ka! Alam mo, parehas lang kayo ng anak mo. Walang kwenta. Maalis na nga. Pa, totoo bang wala akong kwenta para sa'yo? Nak, hayaan mo yung ama mong umalis. Dito ka na, kumain ka na. Ipinagluto kita ng paborito mong ulam. Kalimutan mo na lang ang lahat na nasaksihan mo, ha? Mahal na mahal ka ng iyong ina. Opo, inay.
Walang sinagot o tunugon ang ama sa sinabi ni Lagunsad sa kanyang pag-alis. Umalis lamang ito sa bahay nila at hindi na muling bumalik. Pagkatapos niyang masaksihan ang pag-aaway ng kanyang magulang, hindi siya tumigil sa pag-iyak at hindi rin siya makatulog. Kinabukasan ay pumasok siya sa eskwelahan ng walang kain, mukhang puyat at nakatambay lamang sa hagdanan na tila ba'y kailalim ng kanyang iniisip. Nakita siya ni Nathaniel sa hagdanan at nais ni Nathaniel na lapitan si Lagunsad. Ngunit, Layo mo ako. Hindi kita kailangan. Oh, heto, sa'yo na lang tong pagkain ko. Napansin ko kanina ka pa dyan. Mukha ring wala kang tulog. Sip-sip ko talaga, no? Lahat na lang napapansin mo. Alam ko, puro naman kayo ganyan eh. Paulit-ulit nyo lang sinasabi yan. Sige na, kumain ka na dyan. Matulog ka rin. Mukha ka ng multo. Totoo? Oh, ano yun? Ba't ka kinakausap ni Nathaniel? Ano kasi? Binigyan niya ako ng pagkain. bakit? Bakit mo tinanggap? Sa bagay, kahit ako bibigyan kitang pagkain sa itsura mo na yan eh. Ano bang nangyari? Guys, pasensya na sa hindi ko pagsabi sa inyo. Dahil gusto ko lamang mapag-isa. May problema ka ba? Tungkol na naman sa pamilya ko. Nagtalo na naman sila. Hindi ako makatulog. Ayokong umuwi sa amin. Lagunsad, maaari kang magsabi sa bawat isa sa amin kung meron kang problema. Nandito lang kami palagi para sa'yo. Kaya mo, tulungan ka namin dyan sa problema mo. Tama, nandito kami para damayan ka. Kinabukasan, may balak gawin ng grupo ni Lagunsad sa mga kaibigan ni Nathaniel. O ano, tara, puntahan na natin. Nathaniel! Bakit? Di kami pumunta rito para guluhin ka o makipagpisikalan. Pumunta kami rito para humingi ng tawad sa'yo, Nathaniel. Nathaniel, salamat sa tulong mo kahapon. Napagtanto namin na maling tao ang tinutukso at sinasaktan namin. Patawad, Nathaniel. Masaya akong humihingi kayo ng tawad sa akin. Nakikita ko na galing sa puso ang mga sinasabi nyo, kaya pinapatawad ko na kayo. Yakap nila kaagad si Nathaniel at humingi ulit ng tawad dahil sa napakaraming kasalanan nila dito. Habang nag-uusap sila ay nakasalubong nila ang mga kaibigan ni Nathaniel. Hindi maipaliwanag ang mga reaksyon ng mga kaibigan ni Nathaniel sa kanilang nakita sapagkat nagtatawanan na ang mga ito habang kausap nila ang isa't isa. Ngunit nakita na ni Nathaniel ang kanyang mga kaibigan ay tumungo naman kaagad si Nathaniel sa mga ito upang maipaliwanag na nakahingi na sila natawad kay Nathaniel. Guys, pasensya na sa inyong lahat. Marami kaming ginawa sa inyo na hindi basta-basta masusuklian ng tawad pero patawad. Hindi na namin uulitin yun. Magbabago na kami, pangako yan. Pinapatawad na namin kayo. At pagkatapos noon ay nagyakapan ang mga ito at masaya na ang lahat. Napatawad ni Nathaniel ang grupo na bully at ganoon din ang mga kaibigan nito. Aming mga tagapagpakinig, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. At syempre kachika, maraming salamat din sa mga gumanap sa drama na ito. Sila ang nagsilbing boses sa ating drama ngayon. Malamang ay marami-rami ang nakararanas ito ngayon, lalo na sa henerasyong ito. Naway iligtas sila ng Diyos sa kanilang kahirapang dinaranas. Tama ka riyan, kachika. At dito na nga nagtatapos ang drama radyo ng estasyong Guma de Radyo. Maraming salamat sa pakikinig mga kabayan. Abangan nating muli ang iba pang mga kwento sa Drama Radyo. Sa susunod na Biyernes, ako si DJ Costales. Ang mapagmahal, DJ Nobida. At ang kakampi, DJ Agasino. Guma de Radyo, magbabalik sa susunod na Biyernes.